Matapos awayin ng todo ang China, ngayon naman, nais niyang mag-reset. Napahiya si Marcos Jr. sa China. Mga kababayan, malinaw ang nangyari. Nung una, pinili ng administrasyon ang confrontational posture laban sa China. Nakatuon itong issue nito sa West Philippine Sea, matitigas na pahayag at halos araw-araw na tensyon. Samantalang alternatibo, economic engagement, trade, tourism, infrastructure. Yan ang matagal nang sinasabi. Pwedeng ipaglaban ng soberanya nang hindi sinusugal ang ekonomiya. Pero anong pinili? Belligerence muna. At ngayon, biglang reset dahil kailangan natin mag-import ng gasolina at iba pang mga produkto galing sa China. Tanong, kung sa huli pala, babalik din sa China, bakit kinailangan pang sunugin ang tulay? At mas mahalagang tanong, tatanggapin pa kaya tayo ng China sa parehong antas? Dahil sa diplomacy, hindi ito one-sided. Hindi porke gusto ng mag-reset, magre-reset din ang kabilang panig. Sa mata ng Beijing, anong nakita nila? Isang gobyerno na maingay kahapon, kalmado ngayon, nanghihingi bukas. Hindi ito strength, mukha itong inconsistency. At sa international relations, ang inconsistency ay may presyo, loss of leverage. Kaya wag tayong magtataka kung mas mahigpit ang terms, mas kaunti ang concessions, mas malamig ang pagtanggap. Dahil bakit ba bibigyan ng pabor kung nakita nilang kaya naman nilang umatras, di ba? Ito ang reality check. Ang reset ay hindi switch na pinipindot. Ito ay pinagkakamit, hindi hinihingi. At kung may nasunog ng goodwill, hindi yon basta-basta maibabalik. Kaya ang tanong ngayon, reset ba talaga ang mangyayari o wishful thinking lang? Dahil posible ang mangyayari ay hindi reset, hindi recalibration, pero hindi pabor sa atin. At dito pumapasok ang masakit na katotohanan. Kung noong una pa lang ay balansyado na ang approach, defense sovereignty, yes, pero engage economically, baka hindi tayo nasa ganitong posisyon ngayon. Kailangan natin bumalik. Pero hindi natin kontrolado ang terms. Mga kababayan, tama ang tanong. Magre-reset din ba ang China? Ang sagot, hindi dahil gusto natin, kung hindi may makukuha sila. At kung ang reset ay mangyayari malamang, hindi ito equal reset. Ito ay reset na may kondisyon. At kapag may kondisyon, may kapalit. At ang tanong, handa ba tayong magbayad ng presyong iyon? Dahil sa dulo, hindi lang ito tungkol sa gasolina. Ito ay tungkol sa kredibilidad ng ating foreign policy. At kapag nawala ang kredibilidad, kahit gaanong karaming reset ang gusto mo, wala nang maniniwala. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. The only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Where's the dignity in a hollow crown when the fight's not fair and the man's not around? You call it justice, I call it shame. You're playing Caesar in a rigged up game.